Hello guys, welcome back to my channel. Today mag-unbox tayo ng Globe 5G modem. Mamaya ilalagay ko dyan sa screen yung exact model name nung device. So ito yung kanyang box. Medyo malaki yung kanyang packaging. Ayan. Kung nakikita nyo, halos hindi siya kasya dun sa table na gamit ko. Tapos meron din siyang mga security sticker na nakalagay. Tapos may fragile, tapos meron din siyang note doon sa mismong box. So ganun kaigpit si Globe. So buksan na muna natin yung package para makita natin yung laman sa loob. So ito yung package. So meron pa tayong envelope na kasama dun sa loob. So nakalagay dyan 101 skin. Tapos ito siya. Tapos ayan, the 101 5G smart router, Globe at Home 5G. So mabigat yung kanyang device. So box pa lang nahawakan ko pero mabigat na. Tapos meron tayong sealed na sticker from Globe. Meron din dito sa kabila. So buksan na natin. So ito yung device. Para siyang weighing scale. At napakabigat niya. Kung mahawakan niyo siya in person, ang bigat niya. So para siyang weighing scale. Tapos kung pansin niyo, wala pa siyang design doon sa harap kasi ito yung kanyang skin, yung sticker. Okay guys, para makita ninyo kung gaano siya kalaki, ito yung GCash card. So, ilagay ko siya dito. Ganyan siya kalaki. So, para nga siyang weighing scale. Tapos, mabigat din yung device. Tapos, meron siyang kasamang SIM. Inserted na dun sa loob ng modem. So, set aside muna natin yung device. Tignan muna natin yung ibang kasama dun sa package. So, ito yung kanyang power supply. So, mabigat din yung saksakan niya, tapos malaki. So, nakalagay dyan, the 101. Tapos, ito yung kanyang the 101 window wall mount. Pwede siyang i-wall mount. Kaya pala siya malaki. So yun lang muna guys, i-register ko muna yung SIM and then iti-test natin yung kanyang speed test kapag nakapag-connect na tayo dun sa device. So balikan ko kayo later. Hello guys, ito na yung 101 5G router na na-unbox natin kanina. Nabili ko to sa Globe, sa website nila na shop.globe.com.ph. Mas madali mag-order doon versus sa ibang online store nila. Ito yung mismong router. Nilagay ko na din yung skin. Marahuyo yung napili kong design. Doon sa unboxing, plain lang yung color kaya may free skin na kasama o yung sticker. So, pwede kayo mamili sa website nila kung anong design yung gusto nyo. So, sobrang laki ng router. At hindi ko expected na ganito ito kalaki at kabigat.
ito na yung pinakamalaki na router na na-unbox ko dito. So, sa totoo lang, para tong weighing scale, kasi yung design niya malaki. So, yun yung una kong naisip nung nakita ko to ng personal. So, doon sa kanyang design, may mga small dots sa gilid hanggang sa likod. Para at least yung init sa loob ng router pwedeng lumabas. So, sa ilang araw kong ginamit yung router after ko ma-register yung SIM, hindi naman ganun kainit yung router. So, umiinit siya pero hindi naman sobrang init kasi nga meron siyang labasan ng init sa gilid at saka doon sa likod at ilalim. Sa likod ng router, doon yung makikita yung password ng Wi-Fi, pati yung web UI, kung saan pwede nyo i-customize yung settings ng router. Tapos sa ilalim, meron tayong LAN connector para sa laptop, PC or TV na supported ng wired connection. So, wala nga lang kasama na cable pero pwedeng gamitin yung mga lumang LAN cable nyo kung meron kayong mga naka-stock sa bahay. Or pwede kayo bumili sa ibang store or sa online store, hanapin nyo lang yung RJ45 or sabihin nyo LAN cable. Tapos tabi ng LAN slot, meron Type-C slot. Hindi ko alam kung para saan to pero nakalagay doon sa taas nung slot, test only. Hindi ko na siya sinubukan kasi sa laki ng modem, imposibleng gumana dito yung power bank. Tapos sa tabi niya may warranty sticker ng Globe, kung saan dun naka-insert yung nano SIM na kasama sa router. Next is may reset button dun sa tabi ng SIM slot. Tapos meron din siyang dalawang extrang pindutan, nakalagay connect at isa power on at off. So, isang connect at isang power on and off. At syempre, yung slot para sa power supply, nandito din siya sa tabi ng power on and off or dito sa bandang gilid. So, dyan yung sasaksak yung power supply para gumana yung modem. Bago nyo nga pala gamitin or magamit yung router, kailangan nyo muna i-register yung SIM card. I-register nyo under your name. Katulad lang din siya kung paano nyo ma-register yung regular SIM. Pagkatapos nun, after registration, ma-activate na yung free 1 month only na kasama sa package. So, medyo mahirap lang mag-register ng SIM kapag naka-insert na yung SIM doon sa router. Kasi kailangan nyo makuha yung OTP. Although, meron naman instruction doon sa manual kung paano siya i-register kahit nakakabit yung SIM sa router, nahirapan pa rin ako kasi ang daming proseso. So, ang ginawa ko, ang may advice ko sa inyo, tanggalin nyo na lang yung SIM sa router. Kung kaya nyo ingatan yung warranty sticker, mas maganda. Kasi pwedeng ma-void yung warranty ng router kapag nasira yung sticker. Okay, tapos insert nyo dun sa cellphone ninyo tsaka nyo i-register. Okay, tandaan nyo lang na pwedeng ma-void yung warranty kapag nasira ninyo yung sticker. So, yun na kasi yung pinakamadali na paraan para ma-register natin yung SIM. So, kung susundin niyo yung instruction habang nakakabit yung SIM sa router, talagang mahirap. Ilang beses ko nang sinubukan. Hindi tulad nung kapag naka-insert na yung SIM sa cellphone, doon yun na rin marireceive yung OTP. Okay, after registration, ibalik nyo yung SIM doon sa router. So, binalik ko na siya dito sa SIM slot at saka dinikit ko ulit yung sticker ng warranty. So, ayan, kung nakikita nyo, buo pa siya. Hindi ko masyadong nasira. Okay. After ko mabalik yung SIM, sinubukan ko siyang i-power on and off. Pero wala pa rin akong makuha na 5G signal. So, sinubukan. So, nilipat ko yung router kung saan-saan. Wala pa rin ako makuha. So, hindi pa rin magamit yung
modem kasi no internet yung lumalabas kahit na-register ko na yung SIM. So ang ginawa ko, nag-search ako online kung paano siya ma-resolve. Na-research ko is i-reset daw yung button ng 10 seconds, yung makikita ninyo doon sa ilalim na may butas. So sundutin nyo lang siya ng SIM ejector pin. Mararamdaman nyo tutunog yon na mag-click. Then 10 seconds hanggang sa mag-restart yung modem. Okay, after niya mag-restart, makikita nyo dyan yung bilog na screen. Ito yung display niya. Touch screen yan, so pwede nyo siyang i-touch para ma-browse ninyo. So makikita nyo dyan yung status ng signal ng Globe, nakalagay dyan malaking 5G. At yung signal strength niya, napapansin nyo yung signal strength. Okay, meron dyan from red, yellow, and blue. Okay, lahat yan meron siyang ibig sabihin. So makikita nyo dyan sa screen, after nyong i-on yung device o yung router natin, kapag kulay red, nakalagay dyan very poor yung signal, as in wala talaga siyang makuha. Kapag yellow, ibig sabihin poor yung signal, may nakukuha siya pa konti-konti pero hindi pa rin ganun kalakas. Kapag blue, so yun yung ibig sabihin nakasagap na kayo ng 5G signal. Mas maraming kulay blue, mas maganda yung signal na nasasagap ninyo na 5G. Kung wala pa rin talaga, after ninyong ma-register yung SIM or ganun pa din yung nangyari, wala pa rin kayo masagap na signal, try nyo pa rin i-reset yung modem. So reset hanggang sa makuha ninyo yung signal. Ganun lang din naman ginawa ko eh. Ni-reset ko lang ng ni-reset hanggang sa makakuha ko ng signal. Okay, sa mga first time user na gaya ko, check nyo muna kung covered kayo ng Globe 5G signal ng 101 5G smart router bago kayo bumili, kasi baka hindi nyo magamit yung router. Okay, kasi 5G promos lang yung merong available para sa 101 5G smart router na to, kahit may option sa network selection na automatic 5G tsaka 4G or 4G dun sa dulo. Kung makikita nyo sa settings ng network, baliwala din yun kasi ang promo lang na meron ang Globe at Home gamit tong router na to ay 5G promos lang yung meron sila. So kaya dapat i-check nyo talaga kung covered ng 5G ready sa area nyo. Okay, yung price pala ng modem is 1,999. So plus shipping fee na 100 pesos. So yun yung binayaran ko dito sa router na to. Tapos meron naman siyang kasamang free na 1 month unlimited na 5G. So after nyo nang ma-register yung SIM, meron siyang kasamang unlimited na 5G for 30 days. Okay, pag natapos yung 30 days na free, meron kayong tatlong option para mag-reload. Una is Unli GB, 299, valid for 7 days. Unlimited na po yun. Tapos meron tayong 250 GB, 899, valid for 30 days. Consumable yon pero hindi siya unlimited. Ulitin ko, hindi unlimited yung 250 GB. Kapag naubos nyo yung 250 GB, magre-reload ulit kayo ng panibago. So kung ganun kayo kalakas gumamit ng data, na-consume nyo agad yung 250 GB, within a month na period, wala na, mauubos na yan kaagad. Kailangan nyo mag-reload ulit ng bago. So meron na din tayong yung unlimited GB, 999, valid for 30 days. Ito yung unlimited, 30 days unlimited na 5G data. Okay, paano kayo makakapag-subscribe? So install nyo yung Globe One app, tapos i-sync niyo doon yung SIM card or yung number ng router na binili nyo
Tapos from Globe One app, doon nyo i-register yung promo na napili ninyo, yung tatlong binanggit ko kanina. Okay, doon sa display makikita nyo talaga yung 5G signal, nakasulat dyan 5G na malaki doon sa ilalim ng Globe na logo. Tapos after nyan, standby mode, halimbawa naka-standby siya na matagal, magiging digital clock na yung display nya. So military time yung oras nya, tapos 24 hours yung display nya, hindi siya nawawala. Tapos meron tayong 5 GHz at saka 2.4 GHz connection. Tapos up to 6 devices lang yung pwedeng mag-connect. Tapos doon sa mga nagtatanong, hindi ito open line, nakalock po ito sa Globe. So hindi pwede ibang network or ibang SIM card. Okay, sa connection, wireless or Wi-Fi, wala naman ako na-experience na lag or slow connection. Nasubukan ko na mag-stream ng video sa YouTube, sa online streaming apps, kahit sa gaming stable naman. Gumamit din ako ng LAN cable, sinubukan ko i-connect sa TV. Mabilis din naman yung connection niya, wala namang buffering at hindi naman siya naglalag. Okay, sa speed test, so sinubukan ko yung speed test gamit yung Google Chrome. Okay, sa speed test niya, ito yung naging result niya. Tapos sinubukan ko rin yung Ookla, ito yung naging result niya. Tapos doon sa router, nung browse ko siya, may nakita akong speed test. So sinubukan ko din na mag-speed test mismo doon sa router. At ito yung naging resulta niya. Okay, about sa router, so ang masasabi ko lang dito sa router na to, maganda naman siya. Okay, aside from dun sa design niya na malaki, ang nagpaganda sa kanya yung kanyang skin. So kahit na malaki yung router niya, kung titignan yung maigi, pag nilagay niya siya doon sa loob ng bahay nyo, nilagay niyo sa isang tabi, para lang siyang painting dahil dun sa skin na nakadikit sa kanya. So hindi mo mahalata na router siya kasi meron siyang skin o yung sticker na kinabit natin. So mukha lang talaga siyang painting na naka-display doon sa loob ng bahay. Okay, para sa akin okay naman yung connection niya pagdating sa 5G signal. Dito sa lugar namin almost full yung color blue. Indication yon ng strongest na signal. So ang naging problema ko lang is 6 lang yung pwedeng mag-connect. Napaka-limited nun kung madami kayong gagamit. Tapos may mga smart TV pa, laptop, CCTV, etc. etc. Napakaliit lang ng 6 na slot para sa isang router na gamit. So kung ano yung nilaki ng router, ganun naman kakonti yung pwedeng mag-connect. So yun lang yung naging bad side niya for me. Anyway, ang maganda sa router na to, prepaid na. So, walang lock-in, walang contract. Ikaw na magde-decide kung kailan mo loloadan at kailan mo gagamitin. So, bahala ka na kung anong gusto mong promo. At saka ikaw na rin talaga yung masusunod sa load na ilalagay mo. So, heavy duty na din siya sa tingin ko kasi malaki, mabigat. So, gaya nga na sinabi ko kanina, parang weighing scale. At saka touchscreen na rin yung display niya. Tapos sa harap, meron din siyang notification. At nagandaan ako dun sa clock display nila. So, sa gabi kapag natulog kayo, kung gusto makita yung oras, makikita nyo dyan sa display, mayroon siyang clock display. Yun lang guys, hopefully may mga nakuha kayong idea about sa the 101 5G smart router ng Globe. Okay, so thank you so much for watching and see you again sa susunod nating unboxing. Okay, see you again next time. Bye!